Nakakadagdag buhay sa matataong lugar ang mga busker. Kumakanta sila para sa kanilang passion at hanap buhay. Pero sapat kaya ang kita rito para sa pang-araw-araw na pangangailangan? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Ray Vicente. Singing, dancing, instrumental performance o kaya magic tricks. Ilan lamang yan sa street performances sa tinatawag na busking. Pwede ritong kumita mula sa ibinibigay ng mga tip ng napapadaan. Si Kate Torres, 3 taon ng main source of livelihood ang pagbabusking. Wedding singer po ako. And then, pandemic came. So, lahat ng mga nakaschedule ko na mga weddings and events, na-stop siya for a while. And then, yung iba, na talaga, as in, totally nag-cancel na, ganun. Nagkaroon ako ng opportunity na makapag-perform ulit through busking. Higit 20 taon na niyang kabuhayan ang pagkanta. Kaya kahit sa matataong lugar, kayang-kaya niyang ipakita ang kanyang talento. Iba yung nasa street ka talaga. So, for me, parang mas na-express ko yung gusto ko, yung sarili ko, kapag nandun ako sa place kung saan ako nagbabusking. Higit pa raw sa sapat ang natatanggap niya kada busking session. Kailangan lang din ang magandang lokasyon tulad sa BGC sa Taguig. So, yung establishment is bibigyan lang nila kami ng place and then permit to perform there. So, walang bayad yun. So, magre-rely lang talaga yung artist sa tips. May place kasi na hindi ganun kadami yung foot traffic. So, medyo challenging yun sa busker na kumita. Pero merong place naman na malakas yung foot traffic at dami talagang tao. Isa ring busker si Eddie Ignacio. Ang lokasyon niya naman ay sa isang mall sa monumento sa Caloocan. Nakakatulong yun, pero hindi naman sapat talaga kagaya ng mga kinikita ko nung araw. Kaya sa ngayon. Kasi sa ngayon, mahirap talaga ang buhay rin talaga. Hindi kagaya nung araw, talagang mga libo-libo na kinikita ko. Okay na rin daw ito para may pandagdag sa kita mula sa iba pa niyang trabaho. At kahit kaunti ang naiipon, hindi rin daw niya maiwan-iwan ang pagkanta. Siyempre, yun talaga ang linya ko. Kung saan tayo kikita, doon tayo. Dalawa man ang mukha ng istorya ni Eddie at Kate, parehas naging daan ang busking para ipakita ang pagmamahal nila sa musika. Mobile journalist Ray Vicente po, hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin ang buhay ng mga buskers kasama si Mobile Journal Ray Vicente. Okay, Ray. Nasa mataong lugar sila usually nagpe-perform. Sabi nga ni Kate kanina, yung nakausap mong busker, parang nanghihingi pa siya ng mas maraming audience, ano? Yung nabanggit niya yung foot traffic. Ano ba talaga ang punto nila to showcase their talent o kumita ng sapat para sa kanilang pangangailangan? Actually, Pops J, sa kaso ni Kate, mas gusto niya na ma-showcase talaga yung talento niya. Sabi nga niya, 25 years na siyang nagkumakanta. So, Nabanggit na, wedding singer pa. Opo, Pops J. So, simulat sa pool, talagang pag-awit talaga yung trabaho na niya. So, hindi na siya lumipat ng ibang field. Ito na talaga. Pero para naman sa tulad ni Tatay Eddie, mas gusto niya parang magsimbolong puhunan na rin tong pagbabusking. Okay, si Kate at si Tatay Eddie, binanggit no na parang okay naman daw ang kita no kapag nagpe-perform sila no bilang busker. Magkano na ba ang average na kinikita nila sa isang araw? Para kay Kate, Pops J, 5 to 10,000 daw. Para lang sa isang araw, sa isang session. Isang araw na pagpwesto niya? Opo, Pops J. So, dun lang siya sa BGC, minsan sa Makati or sa Manila Bay. So, paano naman yung pwesto sa Caloocan? Magkaiba yan. Magkaibang market yan. Ika nga. Nung napuntahan ko, Pops J, si Tatay Eddie, wala pa sa 500 yung kinikita niya. Sa isang araw? Sa isang araw na yun. Kasi nga, depende po talaga sa mismong lugar, kung crowded, and syempre sa oras na rin. Sa BGC kasi, Pops J, 5 to 10 p.m. talaga yung binibigay ng BGC para sa mga buskers. Pero, dito naman sa Victory Mall, kahit na mas mahaba yung oras, pati meron talagang period of time per busker,
onti talaga yung tao, Pops J. Saka yung Ah, lugar oo. ni Tatay Eddie, second floor, so hindi siya masyadong puntahan Hindi matao. talaga. Oo, Pops J. So nagdedepende, kinikita nila doon sa dami ng nanonood sa kanila. Okay, para doon sa mga interesadong maging busker, ano ang kinakailangan? Pops J, Oo. para sa mga pampublikong Oo. places, katulad Oo. ng BGC, kailangan kumuha ng permit. Okay. Pero May permit minsan, yan. Oo. sila na mismo yung lumalapit Oo. kung kinakailangan ng mga busker or minsan naman si Kate na mismo yung lumalapit para makipag-coordinate dun sa head. At syempre, siguro magiging puhunan na lang yung mga instrumento, Oo. mga mic, ganun. Oo. Pero hindi naman necessary na kapag busker, kailangan may instrument kasi may iba't ibang Pops din na act of performance. So, pwedeng magic tricks, pwedeng Hindi lamang sayawan. pagkanta. Oo, Pops J. Alright, maraming salamat, Mobile Journal Ray Vicente.